Alright mga bros, another MT series na naman sa Yamaha. This is the MT-03. Tara, reviewin na natin. Yan, isang mabilis na ikot lang oh. Kung titingnan mo yung itsura ng motor, kung sa itsura lang para siyang bike from the future din eh. Tapos kung titingnan mo yung harapan, may pagka parang alien yung itsura, di ba? Hawig niya yung MT-15 pero medyo may konting pagbabago rito sa itsura nito. To be honest, parehas naman pogi. So for the specs mga bros, this is a 321cc parallel twin engine na mayroong liquid cooled, fuel injected, 8 valves, 4 stroke na mated sa 6-speed manual transmission. Meron itong 41.4 horsepower at 10,750 RPM and 29.6 Newton meters of torque at 9,000 RPM. Yung engine nito is very same sa R3 na na-ride na rin natin nung nakaraan. So ine-expect natin na andun din yung power andun din yung angas. Dahil talaga namang hanip talaga humataw yung motor na yun. Claim top speed nito is nasa 180 kph. Ang difference lang ng bike na to sa R3 is obviously yung seating position dahil ito ay naked sport. So andun yung upright position compared sa medyo sporty na aggressive riding ng R3. Pero ganun pa man, ang seating position nito sa leg, kung pag-usapan natin yung position ng leg, medyo cramped kasi mas malapit yung kanyang foot pegs doon sa upuan kumpara sa ibang naked sport na mafe-feel mo na medyo parang aggressive pa rin yung position ng leg mo kahit na ito ay naked sport. But still, this is more comfortable compared doon sa R3. And then dito sa front, meron tayong 110/70/17 na tubeless tires. And then we have a dual channel ABS. So meron tayo sa front and meron din sa rear. And then single disc brake, 2 piston caliper. And then meron tayong upside down fork na non-adjustable. And nandito sa ilalim yung kanyang horn. And then dito sa harap, mayroon din siyang functional na air intake na makakatulong sa cooling system bukod sa radiator natin para sa engine. And then for the rear, we have a 140/70/17 na tubeless tire din. And then single disc brake. Ito nga, meron din siyang ABS dahil nga dual channel ito. And then single piston caliper sa likod. And then sa suspension, we have monoshock with preload adjustable. Sa observation ko lang, yung talbog nito medyo nandun siya sa stiffer side. Pero hindi naman siya sobrang masakit sa katawan. Pero siguro ginawa rin ito ni MT-03 para medyo mas ma-feel mo yung pagiging sporty ng ride. Kasi medyo mas maganda sa cornering. Yun ang advantage ng stiffer suspension. Mas maganda sa corners. And then passenger pegs, yan, solid na solid. Talagang mukhang matibay. And then sa fuel tank, meron tayong 14 liter fuel tank capacity. Plastic yung labas. Yan o, plastic siya. Pero ang lapad tingnan, lalo na kapag nakasakay ka na, may pagka macho rin talaga. And then for the seat mga bros, masasabi kong komportable naman ang upuan. Mukhang maganda yung material. Tapos medyo payat dito para kahit papano hindi masyadong mahirap sumakay kapag hindi ganun katangkaran kasi hindi ka masyadong bukaka. Makapal ang foam pero hindi siya malambot masyado. Siguro para at least mas sporty pa rin yung feeling. And then dual seat siya na stepped. Dito sa likod mas mataas para sa pasahero and mas matigas pa ng konti yung upuan ng passenger, which is I think mas okay na rin to kumpara naman doon sa ibang mga na-ride ko. Pero hindi siya kasing lambot ng iba ring mga na-try ko na rin na naked sport. Pero komportable na rin naman. And then let's check the instrument panel. Yan, standard siya. Hindi siya yung inverted na katulad ng ibang motor din ng Yamaha, which for me is okay din kasi may mga ibang inverted na kapag gantong oras hindi mo hindi mo makita yung display. Pero ito kitang-kita mo. Ang laki pati yung speedometer niya. Tapos sakto lang rin yung laki ng digital display niya. So yan, LCD. So dito sa taas is tachometer. And then gear indicator dito. Then coolant temperature. Then clock sa baba. Tapos dito is the speedometer,
fuel indicator, and then dito may mga information sa baba na nababago-bago. So ito ang ating trip meter. Then pag pinindot yung select, trip meter 2. And then ito ang real-time fuel consumption, average fuel consumption, odometer. Yan. So ganun lang kasimple. Then ito naman ang reset button. Then dito sa gilid meron tayong neutral light indicator, and then turn signal lights, left and right. And then oil pressure warning light indicator, check engine, then high beam indicator dito. And then sa baba is the ABS indicator light. Itong bike na to is not equipped with clutch assist base sa research ko. Kaya medyo may katigasan yung kanyang clutch lever pag piniga. Pero hindi naman siya mahirap. I mean, mas matigas lang siya compared dun sa equipped siya ng clutch assist. Pero sleeper clutch siya. So kapag nag downshift ka at high RPMs, hindi rin naman maglalak yung rear wheel mo. Then ang kanyang clutch lever is non-adjustable, pero meron siyang ring dito para ma-adjust mo yung tension niya. And then meron tayong passing light switch. Yan. And then high beam, low beam, horn, and then signal light switch, press to cancel. And then sa bandang right is brake lever na non-adjustable din. Then kill switch on, then press or slide pababa para mag-start. Then kagandahan dito is meron siyang hazard lights. Yan, ito yung switch niya. Additional safety feature pala nito mga bros is meron siyang side stand engine kill switch. So hindi ka basta-basta aandar kapag nakababa ang iyong side stand and then magpipremera ka, kusang mamamatay ang engine. Ang owner kinabitan na rin ito ng aftermarket na engine sliders protection, and meron siyang nilagay na slip-on na SE Project. So slip-on lang siya, kaya mabait pa rin ang sound. Sound check. Alright. At ito ang itsura ng harapan ng MT-03. Talaga namang kala mo cyborg, di ba? And then meron siyang parang mata na nagsisilbing DRL niya. And then meron siyang projector type na headlight na kung saan meron siyang high beam and low beam in one. At mukha siyang bumubuga ng fireball. For the turn signal lights, we have LEDs both sa rear tsaka sa front. And ito ang itsura ng taillight. Very simple pero futuristic. Tsaka napakalinis tingnan. LED rin. Alright mga bro, so ito ang itsura ng 5.9.5 pag nakasakay sa isang Yamaha MT-03. ...780mm seat height. So saktong-sakto lang para sa akin. So dalawang paa flat on the floor. And then meron siyang 168 kilos curb weight. Kaya para sa akin saktong-sakto lang rin yung bigat niya para doon sa displacement niya. And then yung handlebar niya is okay ang position for me. Hindi siya masyadong malayo, tapos hindi rin masyadong narrow. Yung foot pegs, yan, yung knee position, medyo nandun siya sa aggressive side eh. Kasi parang feeling ko medyo malapit yung kanyang foot pegs para sa seat. So andun yung medyo cramped ng konting feeling. Pero it gives you the sporty feeling kapag ka nagra-ride ka ng motor na to. Alright, testingan na natin. Kasing angas ba nito yung R3 na fair version? Let's ride! Smooth lang ang acceleration niya. Vibration may konti dahil parallel twin. Hindi naman may iwasan yun. Tapos may pagka powerful na rin yung engine nito eh. Yung vibration may konti sa handlebars, sa foot pegs. Sa tank may konting-konti lang rin, pero mas lamang yung foot pegs tsaka sa handlebars. Fifth gear pero umaarangkada pa rin. So itong bike na to is okay for everyday use. Kasi una, hindi man masyadong malaki yung makina. So hindi ganun kabigat. Plus
Kahit papaano hindi siya ganun ka stressful gamitin dahil yung power niya is hindi sobrang lakas eh. Kumbaga lamang ka lang sa mga ibang kamote riders. Ang kagandahan dito sa motor na to, kahit everyday use, walang ka problema dahil magaan siya. Tapos madali ang maintenance dahil hindi naman masyadong malaki yung kinukonsumo nitong langis pagka kailangan mo siyang i-change oil. Pero ang pinagtataka ko lang pala dito sa motor na to, sa kabila ng pagiging 321cc engine lang nito, medyo may katakawan siya. Sa city, nag-average ito ng mga 18 kilometers per liter. And sa highway naman, mga 22 kpl. Kung iisipin mo, yung 22 kpl na yan, parang Ninja 650 na yan eh. Kasi yun yung ginamit ko nung nag-unlock Palawan kami sa El Nido, tsaka sa Rio Tuba, North and South Palawan. Matipid yun, yung Ninja 650 na yun. Pero ito, 321cc engine, pero ang konsumo niya is parang mga 600cc. Pero sobrang responsive ng makina. Siguro kaya medyo may katakawan yung motor na to kasi mabilis din siya. Alam niyo yun, 321cc pero 41 horsepower. Hindi biro yun ha. Ang bilis pumick up ng bike, ang bilis umangat ng RPM. So itong motor na to is pwede sa mga beginners, as long as marunong ka mag-clutch. NANI?! Omae wa mou shindeiru. Okay na okay to. Wow. Riders, shout out. Z400. Yan, na-ride na rin natin yan. Check nyo na lang. Inaantay tayo ni Mokong. Mauna ka na. Nagre-review ako eh. Subukan natin yung 41 horsepower. So yun lang ang problema sa naked bike. Wala kang wind protection dahil wala naman siyang windshield. So ramdam na ramdam mo yung hampas ng hangin eh. Pero ang sarap. Hindi mo talaga maipaliwanag eh kung bakit ang sarap-sarap magmotor. It almost feels like flying eh. Pero syempre huwag ka namang bumitaw sa motor para lumipad, di ba? Pero yung feeling na yung hangin, ang bilis-bilis ng dating sa'yo, sobra. Hindi ma-explain. Okay, subukan natin acceleration. In 3, 2, 1, go. Ganda rin talaga ng power. Okay, turning radius check. Alam na, naked eh. Sa kalahating lane. Ano ba yun? Nalilito ko sa busina tsaka turn signal light switch. Kakaiba kasi. Yung gears niya smooth na smooth lang yung pasok.
Actually, bawat apa ko, solid na solid yung pakiramdam tsaka yung tunog eh. Hindi siya yung parang makalansing. Alam niyo yung ganung feeling, yung para maghihiwa-hiwalay. Ito solid bawat pasok eh. Brake test in 3, 2, 1. Yun. Gana, ganda, ABS. Hindi man lang tayo nag fishtail. So the big question is, para kanino ba ang motor na to? Kung ikaw yung tipo ng rider na naghahanap ng upgrade from underbones like 125cc, 150cc engines o kahit 200cc engines, tapos sanay ka na sa mga clutch na yan, mga ganyan, mga motor na may clutch, and masasabi mong kahit pa paano may budget ka na para mag step up to another level na naman, so pwede itong motor na to sa'yo. Hindi masyadong komplikado gamitin dahil hindi man masyadong kargado sa technologies. In fact, ABS lang, dual channel ang meron ito. Pero wala siyang mga traction controls, riding modes. So no frills, just pure ride. And then hindi naman mataas ang maintenance nito. Pero you have to take into consideration na medyo thirsty ang motor na to when it comes to fuel consumption. This is around 18 to 22 kpl. It depends on your throttle hobby. So kung baguhan ka sa motor, nasanay ka sa mga PCX 160, Click 125, NMAX, o kahit sabi mong Sniper, alam mo yun, maninibago ka kasi halos doble yung kain ng gasolina nito kung ikukumpara mo sa mga underbones na motor. Pero kung ready ka sa gastos ng gasolina at ready ka sa power na pwedeng ibigay nito sa'yo, dahil meron itong 41.4 horsepower na pumapalo ng maximum of 180 kph, so pwede mo i-consider ang bike na to. Plus kung gusto mo yung mga looks na may pagka robot or may pagka parang from out of this world, yan para sa itong MT-03. Nakaride na rin tayo ng MT-07, which is the bigger brother nito, tsaka yung MT-15. So yun, nangangarap tayo na maka-testing din ng MT-09 tsaka MT-10 hopefully soon, para naman kumpleto na yung mga yung kumbaga experience natin sa MT series. Sa presyo niyang 285,000 pesos sa huli kong research, hindi mo i-expect na malalagyan ito ng isang katutak na mga technologies and safety features. Ang meron lang ito is dual channel ABS, tsaka kill switch, and also side stand engine kill switch. So yun lang ang safety features na meron ito. Pero syempre sulit na yun para sa presyo niyang 285,000 pesos and sa excitement na ibibigay sa'yo ng motor na to. Tsaka yung alam mo yun, yung gigising ka, makikita mo yung ang ganda-ganda ng motor mo, di ba? Maporma rin talaga, one of a kind. So before I end this video, I would like to shout out the owner of this bike, si Boss Ryuj Senday Diego. Shout out sa'yo. At maraming salamat sa pagtitiwala. Also sa Himas Palawan, yan mga bossing natin, shoutout sa inyo. Kay Palawan Spiros, ang aming maninisid, si Patrick. And kay PH Moto, yan, shoutout sa inyo. Also kay Timax TV. Alright, so if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe, and pakihit ang bell. And this has been your bro nagsasabing always ride safe and stay alive. God bless.